This song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Dorothy. Hope you like it. Sa puso, ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala'y binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, mananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang nakilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat muli sa araw na ito. Ang araw kung saan dapat na ialay sa iyo. Ang araw ng pamamahinga. Ang araw ng linggo. Panginoon, hayaan mo mabinhi ka sa aming mga puso ng iyong mensahe mula sa Sunday Gospel. Ngunit bago po kami magpatuloy, hayaan mo kaming lumapit na may kababang loob sa iyo at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa nakalipas na oras. Patawarin mo po ako sa aking mga kahinaan at kukulang, Panginoon. Linisin mo po ang aking buong pagkatao, ang aking espiritu, ang aking isip, upang sa ganung magamit mo akong daluyan ng iyong mensahe mula sa mabuting balita.
Muli ang karunungan at kababaang loob ay hinihingi ko po sa iyo. Sapagkat sa Facebook Live na ito, ikaw po ang nais ko pong maitaas, mabigyan ng parangal. Kayo din po ang dalangin ko sa makakarinig ng Sunday Gospel, Lord. Pagkahipuin mo po sila na asamin ang makarinig ng mabuting balita upang sa ganun maging magsilbi ito bilang pagkaing spiritual. Come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit, we pray. Puspusin mo ng Espiritu Santo ang iyong abang lingkod. Bigyan mo ako ng kababaang loob sa pagpapahayag. Gamitin mo lamang akong instrumento, ang aking tinig, ang aking isip, ang aking puso. Ikaw ang mag-take over sa oras na ito, Panginoon, upang anuman ang mensahe mo sa bawat isa ay aming mapagnilayan. Panginoon, ngayon po ay panahon ng Kwaresma, panahon ng pagninilay, panahon ng pagbabalik loob. Turuan mo kami, Panginoon, na maging bukas ang aming puso sa pakikinig ng iyong mabuting balita. At maraming salamat, Lord, sapagkat kahit ang online ay ginagamit mo na upang sa ganon, maparating ang binhi ng iyong mensahe. Salamat, Panginoon. Di kami karapat-dapat na lumapit sa iyo dahil sa pagiging marumi namin. Ngunit maraming salamat sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataong lumapit upang makahingi kami ng kagalingang spiritual sa aming mga sakit na spiritual at yun ay ang kasalanan. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang oras ito ang maihayag at mabigyang parangal sa Facebook Live na ito. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng pagpaparangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus sa harapan ni Pilato. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba, at ang mga iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi, tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya sila muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Hinatulang mamatay si Jesus. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ng isang lalaking nangangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinagwaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalihin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao ay sinusulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hininging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ang kanyang ipinahugupit at ibinigay sa kanya upang ipako sa krus. Nilibak ng mga kawal si Jesus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo ang tirahan ng gobernador at kanilang tinapon ang buong batalyon. At kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinutan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng mga halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinagluluhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain siya'y inalisan nila ng balabal, sinutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ipinako si Jesus sa krus.
nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin pook ng bungo. Bigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at sapalaran sila kung malaman kung alin sa kanyang damit ang mapupunta sa bawat isa. Iksema ng umaga ng ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, sinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kautusan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tangong nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinata rin siya ng mga punong saserdote at ang mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit di maligtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na yan, na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya." Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya. Ang pagkamatay ni Jesus. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang may 3 hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo ang tinatawag niyang si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang nawahak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nagkatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya sinabi niya, "Tunay niyang anak ng Diyos ang taong ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. Ang haba ng gospel. Naba, no? Pero ito naman taon-taon nating nadidinig. Lalo na kapag pumapasok itong araw ng palaspas, no? Sa ating mga Katoliko, araw ng palaspas. Maaaring ang ibang sa inyo ay nagsimba na, ang maaaring mamaya pa lang magsisimba, pero ito po yung gospel na maririnig natin ngayong Sunday Gospel. Inilalarawan dito kung paano iniharap si Jesus sa harapan ni Pilato, kung paano siya, di ba, nilibak-libak, kung paano siya hinatulan, kung paano siyang mas pinili pa ng mga taong bayan na palayain ng isang masamang magnanakaw kaysa kay Jesus na puno kabutihan ng ginawa. Siyang sinisigaw ng tao na ipako siya sa krus, nandyang nilibak siya ng mga kawal, hinubaran siya, pinainom pa siya ng alak na sa espongha. Ang dami niyang paglibak na naranasan ng Panginoong Jesus sa mabuting balita natin. Na talaga namang, di ba, pinapasan sa kanya ang krus hanggang maipako siya, hanggang sa mamatay siya. Di po ba? Kaya nga, di ba, yun, nandun yung 7 last words niya bago siya malagutan ng hininga. Ang grabe, no? Grabe yung paghihirap ng Panginoong Jesus para lang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Gayunpaman, kahit sabihin natin ganun kahaba ang gospel ngayon, merong itong gustong pagninilay na iparating sa bawat isa sa atin. Amen. So, ano yung pagninilay na pwede natin mapag-isipan, no? Sa senaryo ng, eto na yung moment
na talagang haharapin na ng Panginoong Hesus yung mga hagupit, yung mga panunuya, pag-aalipusta, pagpapako sa krus ng isang anak ng Diyos na walang bahid kasalanan. Di ba nakakalungkot yun? No? Siguro tayo lang minsan mapagbintangan tayo ng hindi magandang bagay o magawan tayo ng istorya, masama na yung loob natin eh. Di ba? How much more pa kaya ang Panginoon na hindi lamang pisikal na sugat ang kanyang tinanggap, kundi spiritual, emosyonal, hindi ba? Ang sakit eh. Wala naman siya talagang ginawang masama. Nangaral siya lagi ng salita ng Diyos, nagpagaling siya ng mga may sakit, di ba? Nag-cast out siya ng demonyo at bumuhay siya ng patay. Pagkatapos, yun ang mapapala niya. Ang ipako sa krus. Amen? So, ano ang pwede nating gawin ngayong mahal na araw? Na hindi lang ngayong mahal na araw natin dapat gawin, kundi araw-araw natin dapat gawin. Kamukha ng Panginoong Jesus, at the end of His story, na yun na nga, di ba, isinilang siya, di ba, inalala natin yung pagsilang niya ng Pasko, hanggang sa yun nga, nangaral siya, hanggang sa dumating na sa kanya yung pagpapapako sa krus at siya'y namatay. Pero syempre, siya'y muling nabuhay. Yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay ng Panginoong Jesus nung siya'y nabuhay. Ibig sabihin yung resurrection niya, yun ang patunay na Jesus is a victorious God. Nagtagumpay siya. Kaya wala tayong katwiran sa Diyos na hindi natin pwedeng mapagtagumpayan. Ang kahit anong problema, ang kahit anong pagsubok na meron tayo sa buhay natin ngayon. Because Jesus is a victorious God. 100% na nagkatawang tao, 100% na Diyos. So tayo, kamukha ng ginawa ni Jesus na nagkaroon siya ng mga alagad, hindi ba? Ang kanyang mga alagad, tinuruan niyang mangaral, magpalaganap ng mabuting balita. Binigyan ng kapangyarihang makapagpagaling ng mga may sakit, gumawa ng himala, na kung ano yung ginagawa niya, ginagawa din ng kanyang mga alagad. Amen. Na pinapatunayan lamang ng mabuting balita na tayo, tao, huwag nating sasabihin na tayo ay tao lang. Na kapag tayo ay nanghihina, nagkakasala, tao lang ako eh. Hindi lang tayo basta tao. Tayo yung pinaka-espesyal ng likha ng Diyos. Sa simula pa, ang nilikha niya, ang liwanag, ang dilim, ang mga hayop, mga halaman. Tayo yung pinaka-espesyal. Grabe yung pagka-espesyal natin sa Panginoon. Na meron siyang buhay na walang hanggan, nasa kalangitan siya. Tayo din. Pwede din tayong pumunta sa langit. Pwede rin tayong mangaral ng salita ng Diyos. Pwede rin tayong magpatawad. Pwede rin tayong, hindi ba, magkaroon ng kababaang loob. Na kung ano man yung karakter ni Jesus, pwede rin tayong magkaroon nun. Just imagine that yung opportunity na ibinibigay sa atin ng Diyos, na namimiss natin because mas finofocus natin ang ating mind sa paggawa ng kasalanan, sapagkat yun ang gusto natin. Yung bang inaabuso natin yung ating free will at hindi God's will ang nangyayari sa ating buhay. Amen. Na ang mabuting balita, tinatanong tayo ang bawat isa sa atin, hanggang saan tayo lalaban sa buhay na ito? Sino ba talaga ang mas priority natin sa buhay na ito? Alam ba natin kung bakit tayo nag-exist sa mundo? Alam ba natin talaga yung totoo nating problema sa buhay? Alam ba natin yung totoo nating pangarap sa buhay? Alam ba talaga natin kung ano ba talaga ang meaning ng buhay? Amen. Oo, nabubuhay tayo dito sa mundo. Kailangan nating magtrabaho. Siyempre, para meron tayong kitain, may pera, para masupply yung mga expenses natin, makapagpaaral tayo ng anak. Pero hindi dapat ganun lang. Hindi dapat ganun lang. Lalo na pag pa-senior citizen na tayo, di ba? May edad na tayo na anytime pwede na tayong, alam mo na, kunin ni Lord. Dapat na meron ng meaning. May meaning na yung buhay natin. Nauna sa lahat, ibang pagsimula pa lang ng umaga, imbis na magpasalamat ka sa Diyos, sapagkat
Every gising is a blessing. Anong nangyayari? Nakasimangot ka sa panibagong umaga. Nakatuong ka agad sa problema. Nakatuong ka agad sa mga walang ganito, walang ganyan. Samantalang ang bawat taong nagising sa bawat araw ay masasabi nating pagkakataon para tayo ay tumulad kay Kristo upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Hindi yung tuwing Kwaresma lang, tuwing kumpisalang bayan lang tayo nagkukumpisal. Hindi ba? Dapat hindi ganun. Kailangan yung pangumpisal natin hindi tuwing Holy Week lang, hindi. Kasi araw-araw tayo nagkakasala eh. Kaya nga dapat araw-araw tayo nakakarinig ng gospel. Kahit sabihin na natin online lang yan. Hindi yung kontento na tayo na nakakarinig tayo ng homily tuwing Sunday lang. Eh, bakit Sunday lang ba tayo nagkakasala? Hindi. Sa bilis ng technology ngayon, lahat ng bagay halos ino-online na. Eh, nag-online din si Satanas. Kinakatch niya yung attention natin, yung time natin. Ayaw niya nakakarinig tayo ng mabuting balita everyday. Ayaw niya, sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutaw mula sa bibig ng Diyos. O, paano tayo? Tayo ba katawang lupa lang? Nilikha lang ba tayo ng Diyos ng katawang lupa lang? Di ba? Hiningahan nga tayo ng Diyos. Meron tayong espiritu. O, what about our spirit? Kamusta na? Baka naman tayong tinatawag na buhay pisikal, pero patay spiritual. What about our soul? Ang ating kaluluwa. Kung tayo naniniwala na kapag tayo namatay, is either pupunta tayo sa impyerno o sa langit. Ano ba? Kasi, sa panahon ngayon to, nagdo-double, nagti-triple times si Satanas. Ayaw niya na napagtutuunan natin ng pansin ang Diyos. Ayaw niya nagdadasal tayo sa Diyos. Ayaw nagbabasa tayo ng Bible. Ayaw niya na gumagawa tayo ng mabuti. Ang gusto ng Diablo, enjoy natin yung mga tawag ng laman natin. Yung mga paninigarilyo, paglalasing, mga galit natin sa ating kapwa. Gusto ng demonyo, dyan tayo maging busy. Hindi ba? Pero sa mabuting balita, pag isinamari mo yan, hindi ba? Pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Eh, kamusta naman kaya yung pag-ibig natin sa Diyos? Hindi ba? Lagi na lang natin inaalala, ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Upang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. What about our love? Paano natin ipoproclaim? Paano natin ipapadama? Not only through words, but through action. Na gayon na lamang ang pag-ibig ko sa Diyos. Kaya ako'y magpapatawad na ng aking kapwa. Kaya ako'y aalis na sa mga bisyo ko. Kaya ako'y, hindi ba? Because Jesus Christ is a perfect God. Pero nakita naman natin. Kahit inalipusta na siya ng mga tao. Kung ano-ano ang pinagagawa siya, hinubara na siya, pinahiya na siya. Gumanti ba siya? Hindi. Nakaka-touch, no? Yung sa 7 last word, nakaka-touch yung kanyang word doon. Yung sinabi dito sa mabuting balita, anong sabi? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero mo nakapako na siya sa krus. Inalipos na siya, puro na siya sugat. Pero habag, awa, pagmamahal pa rin ang idinadasal niya sa Ama na patawarin tayong mga makasalanan sapagkat hindi natin alam ang ating ginagawa. No, alam natin ang ating ginagawa. Alam natin na masama yung ating ginagawa. Pero mas pinili natin gawin. Kasi alam natin yun ang makakasiya sa atin. Kahit hindi natin nalulugod ang Panginoon. Na yung pagmamahal sa atin ng Diyos, walang magmamahal sa atin ng totoo, kundi ang Diyos. Higit pa sa pagmamahal na naranasan natin sa ating asawa, sa ating anak, kahit sarili natin. Ang Diyos lang ang magmamahal sa atin ng totoo. Kaya kung siguro, isa tayo sa mga tao na naroroon
at naririnig natin. Isa tayo, halimbawa sa mga taong sinasabing, ipako si Kristo sa krus, ipako siya. O isa tayo sa mga saserdote na naiinggit sa Kanya dahil si Kristo ay nakakagawa ng mga himalang hindi nila magawa. Dahil dumadami na ang followers ni Kristo, samantalang sila, mawawala sila ng kapangyarihan, mawawala sila ng mga followers. Diba? Sana, ngayong mahal na araw na ito, ma-realize natin yung marumdom ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Na lahat ng bagay dito sa mundo, makamtan man natin, walang kabuluhan. Sapagkat ang totoong kayamanan ay ang Panginoon. Na kailan pa ba nating iisipin na higit natin siyang dapat mas mahalin sa ating mga mahal sa buhay? Sino ba ang mahal na mahal mo sa buhay mo ngayon? Mga anak mo, asawa mo, kayamanan mo, property mo, trabaho mo. Kaya nga diba, ang unang commandment ni God is to love God above all. Bigyan natin ng Diyos ng buong puso, lakas, pag-iisip, kaluluwa. Kasi pag buong-buo na yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pagmamahal na ibibigay mo sa anak mo, sa asawa mo, sa kapwa mo, bunga na lang yun ng pagmamahal natin sa Diyos. Kaya nga diba, 10 utos ng Diyos, naging 2 utos na lang. Yung ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Ibigin mo yung kapwa kamukha ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngayon, isa na lang. Ano yun, yung new commandment, bagong utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyo ng Diyos. And what kind of love ang ibinibigay sa atin ng Diyos? Is unconditional love. That God love us not because of, but in spite of. Kahit pa ulit-ulit natin sinasaktan ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Ayaw na ng Diyos yung kasalanan ginagawa natin. Kailangan pa bang lagi dumadating ang mahal na araw para magkaroon tayo ng pagninilay? Yung bang kasi, mahal na araw na, walang pasok, ilang araw na walang pasok, pahinga. Kailangan pa bang ganun lagi ang sitwasyon bago natin mapagnilayan? O baka naman kung kailan mahal na araw, saka tayo nagpa-party, saka tayo pumupunta ng beach, saka tayo nagbabakasyon. Imbis na sa buong taon, ialay natin sa Panginoon yun. Doon pa natin ginagawa yung mga bagay na pangmundo. Magagawa naman natin yun kapag December, pag summer. Pero pag mahal na araw, sana naisip natin, hindi tayo matagpuan ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, na nasa beach, nagsasaya, nag-iinuman. Para tayo mga kawal na habang nakapako si Kristo sa krus, nag-iinuman, nagsusugal. Diba? Yung bang ipinapaalala sa atin ang mga paghihirap ni Kristo. Na kung tutusin, anak siya ng Diyos eh. Pwede namang di niya gawin yun. Pero dahil sa sobrang pagmamahal niya sa Ama, sa pagsunod niya, ganun din tayo, di ba? Ang hirap kasi mahalin eh. Para sa iba, ang hirap mahalin ang isang Diyos na hindi nakikita. Ang hirap mahalin niya kasi hindi mo nga nakikita eh. Mas masarap pang mahalin yung bagong cellphone eh. Mas masarap pang mahalin yung mga taong nagbibigay sa ng mga material na bagay eh. Pero ang Diyos, kasi hindi natin siya nakikita. Ang hirap mahalin ng iba. Pero anong sabi ng Panginoon? Mapalad ang mga naniniwala sa akin kahit hindi niyo ko nakita. Amen. Nung panahon na yun, marami ang ayaw maniwala na siya ang Mesiyas, na siya ang anak ng Diyos. Sinasabihan pa siya na baliw ka, na ay, kapangyarihan na nagagamit mo, mga himala mo, galing yan kay Beelzebul, sa prinsipe ng demonyo. Diba? Anak ka lang ng karpintero, minamaliit siya. Diba ba? Sana, kung ano, yung mga magagandang halimbawa na ipinakita sa atin ng Panginoong Jesus, ang kanyang 100% na pagsunod sa Diyos, Ama, yung kanyang 100% na kababaang loob, pwede
natin gawin yun. Kung susuko tayo, isusurrender natin sa Diyos ang lahat. Wala tayong ititira. Kaya nga, di ba, hindi pwedeng maging alagad ko ang mga taong mas mahal nila ang kanilang sarili. Hindi pwedeng maging alagad ng Diyos kung hindi tayo magpapasa ng sarili natin krus. At hindi tayo pwedeng maglingkod at maging alagad ng Diyos. Kung feeling natin, mas hindi natin kayang limutin ang lahat sa atin. Kahit buhay natin i-give up. Di ba? Kasi hindi ganun ang Diyos eh. Tumisan nga, kapiranggot na oras na lang, pinagkakait pa natin sa Panginoon eh. Minsan nga, 24 hours na ibinigay sa atin ng Diyos, marami pa tayong oras manood ng Netflix. Marami pa tayong oras na makipag-chismis. Kasi nga, sa loob na isang linggo, 7 days, 6 na araw na nga tayo nagtatrabaho. Yung linggo, di pa natin maisimba sa Panginoon. Hindi po pa. Mag-aayuno tayo, magpa-fasting tayo, mag-almsgiving tayo, magpipray tayo. Every Holy Week lang ba? Hindi. It should be every day. Kasi ang totoo talaga nating kalaban sa mundong ito, ang totoo natin talagang problema, hindi yung wala kang pera, hindi yung broken ang relationship mo, hindi yung may sakit ka. Ang totoo nating problema, paano tayo makakapasok sa langit? Kasi hanggat hindi tayo nasusulat sa Book of Life, hanggat hindi natin naririnig sa maghuhukom sa atin na Diyos na, oh, ikaw brother, ikaw sister, you are a faithful servant. Come, pumasok ka sa aking kaharian, makihalo ka, makisaya ka sa aking kagalakan. Yan ang totoo nating problema. Kasi yung mga problema natin dito sa mundo, pansamantala lang yan. Hindi yan magdadala sa atin sa langit kung dyan tayo magpo-focus. Yan ang totoong dapat araw-araw natin pinoproblema. Hindi porke pari ka, hindi porke preacher ka, lay minister ka, lector commentator ka, langit ka na. Hindi. Hanggat hindi tayo natatanggap ng ating Diyos, hindi tayo mapapanatag ang kalooban natin. Kasi pwede tayong magbago anytime eh. Pwede tayong maging masama eh. Amen. Kaya dapat everyday, we have to do our best through the help of God, of the Holy Spirit. That's the real problem na hindi pinapansin ng maraming tao. For them, wala akong pakialam. Basta, gagawa ko ng gusto ko. Ipagmamalaki ko sa social media. Kung ikaw man ay vlogger, na ito na ang buhay ko. Wala akong sinasagasa ang tao, tinatapakan ng tao. Basta, ito kami, ito masaya kami. Wala kayong pakialam. Amen. Kung ang isip natin, pang mundo lang, tayo na yung pinakakawawang tao. Amen. Kung ang isip lang natin, laging gusto kong manalo ng loto, gusto kong yumaman, ay nakawawa tayo. Kasi yung totoong kayamanan, yun ang hindi natin hinahanap. So, the real problem is how we can go to heaven kung hindi naman maka-heaven yung mga ginagawa natin. Amen. Pangalawa, ang totoong pangarap natin dapat, heaven pa rin. Paano pa rin tayo makakasama sa Diyos? Hindi masamang mangarap magkaroon ng bahay, umasenso sa hindi. Pero kung yun na lang lagi nasa isip natin, baka nakakalimutan natin, wala tayong matadala kapag namatay tayo. At anong totoong kahulugan ng buhay? Ang totoong kahulugan ng buhay, hindi yung napatapos mo yung mga anak mo, hindi yung nakatapos ka, hindi yung marami kang negosyo. Ang totoong kahulugan ng buhay ay pag si Kristo ay siya na ang nagahari sa buhay mo. Na kahit wala ka pa sa heaven, daba mo na yung kaharian ng Diyos kasi nasa puso na natin. Because the real battle in this world is the battle between good and evil. The spiritual battle. Yan ang battle. Yan ang giyera na hinaharap natin bawat minuto. Yung mabuti at masama. Amen. Nawa, mapagnilayan natin. Di lang mahal na araw, kundi araw-araw na mapagnilayan natin na si Kristo nagpakasakit, ibinigay ang lahat. Dapat tularan natin siya. Kung may nanglilibak man sa ating kapwa, hayaan mo sila. Kung tayo gumanti, magpatawad tayo. Kasi paghiganti, Diyos lang ang may karapatan. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo sa amin. Kung paano man ikaw ay
naparusahan, nahatulan ng kamatayan sa krus. Nawa, turuan mo kami maging mababa ang kalooban sa mga hinaharap naming pagsubok, sa mga taong nanlilibag sa amin, nanguhusga, sa mga taong halos gusto nang patayin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Lord, na mag-focus sa buhay, sa perpektong buhay na ginawa mo. Lord, dinadalangin ko po lahat kami sa buong mundo na hipuin mo kami, pagalingin mo kami ang aming mga kahinaan, ang mga spiritual weakness namin. Because ikaw ay Diyos na nagpapagaling. You are a victorious God. Lord, our divine healer. Batid mo ang aming mga pagsubok na naririto ngayon sa aming buhay. In Jesus' name, Lord, tulungan mo po kami. Wala kami magagawa kung wala ka. Not our will, Lord, but your will be done. Like what Jesus said. Yun ang sinasabi lagi sa iyo ni Jesus. Ama, hindi ang kalooban ko, yung kalooban mo ang makapangyari. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong inialay. Salamat. Salamat sapagkat napakabuti mo. Salamat sa pagmamahal mo. Nawa, maramdaman namin ang tunay na pagbabago at pagbabalik loob sa iyo. Maramdaman namin ang unconditional love mo. Maramdaman namin, ibigay namin ang love na yan, ang unconditional love sa aming kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami namin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso at hiyadaya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Yes, maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagbibigay ng iyong mensahe. Tunay nga na dapat kang tularan ang iyong mga halimbawang ipinakita sa amin. So, ang Word of God po, Daily Gospel, ay araw-araw, Monday to Sunday. Monday to Saturday, alas 8 po ng gabi, at pag Sunday, alas 3 ng hapon. So, medyo nababago po tayo ng schedule. Depende po sa schedule ng inyong abang lingkod. Meron din po tayong mga guest preacher sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na invite po natin, no, Catholic preacher para magbigay po ng reflection. So, bukas po kung lolobin ng Diyos ang March 25, 2024, Monday Gospel. Ang magiging guest preacher po natin is si Brother Ray Tan. Amen. So, maraming salamat. Sana magsimba po tayo at magpasalamat sa Diyos, and to God be the glory.